Tagal ka na nagninegosyo, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng complaint. Kahit train ka pa, kahit ikaw pa ang may-ari. Minsan, may araw na sinasabi natin, malas, no? So, minsan, may bumabalik na customer, nasira ang damit, nawawala ang damit. Ang masakit sa lahat, namantsahan ang buong damit. So, sa video na to, malalaman natin ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-win back natin yung mga customer. Huwag nating iasa sa staff o sa mga kurulang natin kasi tayo ang nakakaalam at tayo ang may karapatan mag-decide para sa shop natin kung ayaw nyo matulad sa mga bidyong ito. Naman siyan po? Papalitan ko na lang po yung damit niyo. Libre na lang po natin, tas wag na po kayo magpalaba dito. Naman siyan? Gusto niyo po isang taon na lang kayo libre dito? So guys, alam naman natin na napaka-importante ang bawat customer sa ating negosyo. Sa madaling salita, kung wala sila, wala rin tayo. Kaya dapat equip tayo at alam natin kung paano sila i-win back kung sakaling magkaroon ng customer complaint. O kunyari, nakasira tayo ng damit, nagkaroon ng mancha, alam natin kung paano sila i-handle para hindi sila mawala. At manatili na customer pa rin natin. So, yung mga share ko based lang rin sa experience ko. Kung sakaling mapunta ka sa scenario at galit na galit si customer, nagwawala, sisigaw, ito ang mga dapat mong gawin. Number one is makinig ka. Makinig ka sa sasabihin ng customer. Kahit galit na galit pa yan, hayaan mo lang siyang magsalita hanggang kumalma at mawala ang kanyang galit. Tandaan mo, huwag kang sasabat sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Pangalawa, humingi ka ng apologize. Napaka-importante guys na humihingi tayo ng apologize sa bawat pagkakamali natin. Hindi dahil ina-accept natin kagad na meron tayong kasalanan dun sa nangyari. Kung hindi dun sa inconvenience na nagawa natin. Can you imagine kung malayo ang bahay ng customer, pupunta pa sa shop mo para mag-complain at nagalit pa siya. Di ba? Stress yun. Then, kapag nakapag-apologize tayo, humingi tayo ng thank you. Kasi ang bawat feedback is a gift. So, dito, sa pagbibigay ng feedback ng ibang tao or ng ating customer, makikita natin yung mga areas na kailangan pa nating i-improve. Napakahalaga ng feedback dahil ito ang nagde-develop ng ating negosyo. Kung saan man tayo may pagkukulang, sa ganitong paraan, magagawa natin siya ng aksyon dahil sa feedback ni customer. Then, after mong magpasalamat, so take action. I-investigate mo ano bang nangyari. Lagi nyo tatandaan, bilang business owner ng laundry shop or anumang negosyo, kayo ang responsibilidad nyo ang kumausap sa customer. Huwag nating iasa lang sa mga staff. Tulad yung nakita nyo kaninang video na sample namin, di ba? Sobrang nag-overcommit yung ating staff. Kasi hindi naman niya talaga alam ang gagawin at hindi siya makakapag-decide kung anong pwedeng ibigay sa customer. Dahil wala siyang kakayahan. Tayo lang yon bilang business owner or manager ng isang negosyo. Then, after mong mag-investigate, alamin mo kung ano talaga ang nangyari upang hindi na to maulit sa susunod na pagkakataon. Maiwasan natin na magkaroon pa tayo ng mga customer complaint at hindi na magalit ang customer sa atin. Lastly, kung nagawa mo na ang mga lahat ng sinabi ko, huwag mong kalimutang i-follow up si customer. Kamustahin mo siya. Pwedeng hindi ngayon, sa araw na nag-complain siya, maaaring after niya mag-complain or after niya magpalabas sa'yo ulit, sa ganung paraan, ma-build up mo pa rin yung relation mo kay customer. Na maramdaman niya na nagmamalasakit siya sa'yo at willing ka pa rin na bigyan siya ng magandang service. Napaka-importante nun guys. Lagi yung tatandaan sa pagninegosyo. Hindi lang puro equipment, hindi lang puro pagpapaganda ng shop, dapat equip din tayo sa pag-handle ng mga complaint. Kasi yan ang pinakamahirap na gawin. So sana nakatulong yung video ko, no? Maiksi man to, pero sana nakatulong sa inyo, nakapagbigay ng konting kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow at i-share ang video. Follow Pauline TV. Maraming salamat!